Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, parangal, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating ginagalang minamahal na pastor, ating beloved Evangelist Wilde Almeida, the prophet of our dearest Jesus. Ganon din po sa pag-alala, sa turot aral ng ating ginagalang minamahal na assistant pastor, Lina C. Almeida, at nagpapaabutin po ako ng pagbati sa kanilang mga beloved children at ganon din po sa pag-aalala, ganon din po sa beloved loved ones po ng kanilang mga mahal na anak, at sa inyo mga mahal na kapatiran, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat po ako muli sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan niya ako ng pagkakataon muli upang pasalamatan siya sa kanyang dakilang kahabagan, sa kanyang dakilang pagpapala, pag-iingat, pagliligtas na pinagkakalob niya sa bawat araw sa ating buhay. Maraming salamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil magte-32 years na rin po ako na nasave sa kanyang banal na gawain this coming September 13. Nagpapasalamat po ako bagamat hindi po lahat ay rosa sa paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. May mga pagsubok, ngunit andyan po ang dakilang habag at awa ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kailanman hindi niya tayo iiwan na tuluyan na malugmok. Dahil po sa panalangin ng ating ginagalang minamahal na pastor, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. June po, July na po ako nakaramdam nung matinding sakit po ng aking likod. Grabe po yung naramdaman ko. Andyan nga po na halos di pa ako makahinga. Yung aking buto ay naramdaman ko po na grabe po yung kirot. Ganon din po yung aking right hands po. Parang ang pakiramdam ko po ay mapaparalyze po ako dahil po pagkatapos ko po na mag-alay ng pag-aayuno para po sa kaarawan na ating ginagalang mahal na pastor, wala po kasi akong katuwang sa aming tahanan. Andyan nga po na ginagampanan ko po lahat ng aking tungkulin. Andyan siguro na naramdaman ko parang napasma po ako, napagod po ako at talagang nakaramdam po ako nung panghihina ng aking physical na pangatawan. Bagamat ganun po ang naramdaman ko, patuloy po ako nag-duty sa aking duty dito sa banal na gawain bilang adult choir member. Andyan nga po na pag nararamdaman ko po yung kirot, andyan nga po na umiyak po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dumating po yung time na talagang sabi ko man na pa, hindi ko na po kaya. Dahil hirap na po ako. Ngunit dakila po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa pagpupuri po sa Kanya, pananalangin, patuloy na panonood sa mga preaching na ating ginagalang minamahal na pastor. Ganon din po sa mga Bible study. Gradually po, pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Napakahirap po talaga yung pakiramdam po na yung buto mo talagang grabe po yung kirot na naramdaman ko po. Di ko po maipaliwanag. Ngunit dakila po ang pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Salamat po Amang Banal. Dahil sa panalangin ng aming ginagalang minamahal na pastor, inaabot mo kami, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Purin ka. Nagpapasalamat din po ako dahil yung aking beloved husband, nung Tuesday po na nakaraan, dumaing po siya na nahihilo daw po siya. At sabi po niya sa akin, kuhanan mo yung aking blood pressure ko. Ano yung blood pressure ko? Sabi niya. Andyan nga po na kinuhanan ko po siya. Andyan nga po na napakatas po yung dugo niya, 165/105. Andyan po na hirap po siyang huminga. Pinatugtog ko nga po yung preaching na ating ginagalang minamahal na pastor through YouTube. Sabi ko po, magsisika, sabi kong gano'n. Andyan nga po na nagpupuri po ako at kinakasaot ko po yung demonyo ng pagtaas ng dugo. Ganun din po yung demonyo ng pagkahilo, demonyo ng sakit ng dibdib. Andyan nga po, sabi ko, malnapin kabagan mo ako dahil Miyerkules po bukas, nais ko pong dumalo sa yung banal na gawain dahil ito po'y kalakasan ko, Amang Banal. Andyan nga po na sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, bumaba po yung dugo niya. Andyan nga po na nakatulog po siya.
At pagising niya po ng umaga, nakalakad na po siya dahil naglalakad po siya tuwing Amen. Glory to God. umaga. Salamat po sa kalakasan at kalusugan ng pinagkaloob ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po sa aking mga beloved na apo, dumanas din po sila. Yung panahon na pabago-bago, dumanas din po silang yung apat po na lalaki, dumanas po sila ng trangkaso, lagnat, sipon, ubo. Ngunit dahil sa kabagan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, magsisisi lamang, maging yung aking apo na 1 year old po, magwa 1 year old pa lang po, ay andyan nga po na alam na po niyang i-cast out yung kanyang karamdaman. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagaling po sila lahat ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat niya sa aking mahal na apo na nung pandemic po ay nasagasaan po ito. Grabe nga po yung dinanas niya na tumalsik po siya dahil nasagasaan po ito ng owner. Ngunit sa kabagan ng mahal na Panginoon Hesus, tumayo po siya, nagpagpag at galos lamang po yung Amen. tinamo Hallelujah. niya sa kanyang katawan. Ako man din po ay nakaranas na nasagasaan din po ako patungo po sa general practice po sa dako ng Sabarte. Andyan nga po na di ko po natignan yung kabilang side. Meron po sumalpok na napakalakas na motor sa aking tagiliran. Andyan nga po yung step-in ko nga po na kabibili ko po lang ay tumalsik po yung kanyang napakahirap tanggalin na design niya. Andyan nga po na nalilito na po yung driver, huminto po siya at inabangan niya po kami na aking mahal na apo. Sabi niya, Nay, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, anak, huwag ka nang matakot dahil pinag-ingatan ako ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Member ako ng Jesus Miracle Crusade. Mayroon po kaming practice dyan sa dako ng Sabarte. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya sa atin sa araw-araw. Ganon din po, pagpapala niya po sa amin nung wala pa po ako sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan nga po na napabilang po ako sa iba-ibang kongregasyon. Andyan nga po na naghanap po ako talaga ng kapayapaan dahil napakagulo po ng aming tahanan, yung aking mga mahal na anak, napakasakitin po ito. Andyan nga po na yung sinasawd ng aking beloved husband na pupunta lamang po sa gamot, yung aking beloved sa napanganay, andyan nga po na grabe po yung kanyang asma, andyan nga po na halos mawalan po siya ng hininga dahil andyan nga po, na hirap po siya, dinadala ko po siya upang ipahamog. Madaling araw po, bumibili po ako ng pandesal, baon namin magnanay para ipahamog ko siya. Ngunit nung tinanggap ko ang pinakamamahal na Panginoon Hesus sa banal na gawain na ito, andyan nga po na pinalaya po siya sa kanyang karamdaman. Amen. Pinagaling siya at ang mga gamot na punong-puno po yung aming lalagyan noon, ilan plastic bag po yung pinaglalagyan ko po ng mabasyo ng gamot. Ngayon po, pinalaya po kami ng pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil andyan ang panalangin ng ating ginagalang mahal na pastor. Hirap na hirap din po ang buhay namin. Bagamat dyan hanap buhay ng aking mahal na asawa, pero talaga pong hindi po sapat para sa aming ikabubuhay. Ngunit nung naparito po ako sa banal na gawain, natuto po akong magtapat, maliit o malaki. Andyan nga po yung desire ng aking puso na makapagkaloob sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan nga po na hindi niya po ako binigo. Andyan nga po na hindi ko naman po inasam na pagpalain niya ako dahil sapat na po na makapaglingkod ako sa kanya, makapagdalo 3 times a week, makapagbigay ng leaflets at makapaghayo sa mga taong nangailangan ng kaligtasan. Pero ang Diyos hindi po liko upang kalimutan niya ang ginagawa natin sa kanyang banal na gawain. Kaya nagpapasalamat po ako dahil pinagkalooban tayo ng pastor na totoong may pagmamahal sa ating kaluluwa. That's right. Dahil nung naroon po ako sa Trinitarian, andyan nga po yung pastor namin, nakikita ko po tuwing 3:00 po natutulog po yan, nag-aalaga po ng manok. Kaya panay ang tanong ko po noon, sabi ko, bakit gano'n? Nag-aalaga siya ng manok.
samantalang sabi niya lingkod siya ng Diyos. Nung nandito po ako, doon po sinagot ng pinakamamahal na Panginoon yung aking mga katanungan na totoo ang ating ginagalang minamahal na pastor. Wala siyang ginawa kundi mag-ayuno, manalangin, magpuri, mangaral ng salita ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa dinami-dami ng aking inatinan, binautismuhan na kongregasyon, dito ko po natagpuan ang kagalakan, kapayapaan, tunay na pagmamahal sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito ko po naramdaman na ang Diyos ay lagi kong kasama sa akin. Bagamat hindi ako karapat-dapat, maraming pagkukulang. Ngunit ang Diyos ay mabait, hindi siya nagtatangi ng tao. Maraming salamat sa pagpapala niya sa amin na hindi ko po akalain na pagpalain niya kami sa aming buhay. Sa kabila ng kahirapan nung ako'y dumako sa banal na gawain na ito, ngunit dahil sa pagbibigay sa kanyang banal na gawain, totoo ang kanyang pangako, totoo ang pinangaral ng ating ginagalang mahal na pastor na magtapat lamang po tayo, andyan na pagpapalain niya tayo. Kaya nagpapasalamat po ako sa pagpapalang pisikal, material, financial at higit po ang pagpapalang espiritual at nagpapasalamat din pala ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ginamit niya rin ako bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Bagamat mahabang panahon ko po siya tinatanggihan, ngunit kung pinili tayo talaga ng pinakamamahal na Jesus, andyan po ang pagtawag niya, napakabuti niya dahil nung umaayaw po ako sa kanyang pagtawag. Grabe po yung pagsubok na naranasan ko sa aking buhay. Ngunit nung tumalima po ako, andyan nga po ang kalunasan ng mga pagsubok, kalutasan ng mga problema, ganyan kapayapaan na ganap na pinagkaloob niya. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, paglulhati, parangal, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang.